Kinabukasan, dumating ang grupo ni Shi Lexing sa klinik ng ating bida, kaya nagpanggap si Wang Sheng na nagulat. Nasabi ni Shi Lexing sa kanyang sarili na wala naman siyang tinamong internal na pinsala kaya hindi na niya kailangang uminom ng mamahaling internal pill. Ayon sa kanya, sapat na ang external pill kahit mabagal ang epekto nito, ngunit habang iniisip niya ang sitwasyon, napagtanto rin niyang sa ospital na yun ay tila walang umiiral na batas, kaya kailangan niyang mag-ingat sa bawat kilos niya. Umiling naman ang ating bida kay Shi Lexing, para sabihin dito, na hindi niya nga raw ito magagamot. Dahil dito, nagalit ng sobra si Shi Lexing sa sinabi ng ating bida. Alam niyang may mahalaga siyang laban makalipas ang 2 araw laban sa isang disipulo ng historian sa hilaga ng lungsod, kaya wala siyang magagawa kundi lunukin ang kanyang pride. Bagamat labag sa kanyang kalooban, napilitan siyang magtiis at magpakumbaba alang-alang sa nalalapit niyang laban. Maingat na sinabi ni Wang Sheng na mas mabuti pang pumunta na lamang ang unggoy sa mas malaking bulwagan ng medisina dahil hindi siya kayang asikasuhin ng maliit niyang klinik. Dahil sa nangyari, pinagtawanan si Shi Lexing ng mga tao sa paligid. May ilan pang nagsalita at nilait siya, sinasabing kahapon ay wala siyang pakialam sa iba ngunit ngayon ay napipilitan siyang magmakaawa na parang aso. May mga nagsabi ring sanay siyang mang-api at magmalaki, kaya nararapat lamang umano na maranasan niya ang ganoong kahihiyan. Kasabay nito, naghagis si Shi Lexing ng 2 gintong barya patungo kay Wang Sheng bilang kabayaran umano sa nangyari noong nakaraang araw. Ngunit mahinahong sinalo ni Wang Sheng ang mga barya at ipinaliwanag na hindi simpleng kabayaran ang kailangan, dahil malubha ang pinsala at kinakailangan ng mamahaling mga halamang gamot upang tuluyang maibsan ang pamamaga at sakit. Lalong nagalit ang hangal sa kanyang narinig, ngunit wala na itong nagawa kundi ihagis ang buong supot ng pera sa ating bida. Makalipas ang 2 oras, tuluyan ang gumaling ang 3 itlog sa kanilang mga pinsala. Kasabay nun, inutusan ni Shi Lexing ang kanyang isang tauhan, na patayin ng araw nila ang ating bida at sunugin ang kanyang klinik. Bumalik ang eksena kay Wang Sheng habang pumasok na ito sa kanyang Yuan Space. Sa loob ng Yuan Space, makikita natin dito ang mga malalaking bundok, ito ang mga enerhiyang naiimbak sa mga bato. Kasunod nun, binuka na ni Chiwen ang kanyang malaking bibig, para kainin ang mga malalaking bundok. Namangha si Wang Sheng sa laki at lakas nito, lalo na nang makita niyang tila kaya nitong lamunin ang isang buong bundok. Dahil dito, nasabi niyang naging epektibo ang kanyang pagsasanay nitong nakaraang buwan. Gayunpaman, napansin niyang hindi pa tuluyang nalulunok ang bundok. Ayon sa kanya, may natitira pang hadlang o bottleneck sa kanyang kakayahan, at kailangan pa niya ng isang pagkakataon upang tuluyang makamit ang susunod na antas ng kanyang lakas. Pagkatapos nito, bigla na lamang nagulat ang ating bida, nang biglang nagkagulo ang mga tao sa sunog. Kasabay nun, umakyat si Wang Sheng sa bubong at inilabas nito ang kanyang telescope upang tignan ang mga nangyayari. Nagtaka ang ating bida sa mga naririnig niya sa mga tao kung ang tinutukoy ba ay ang pamilya ng Shi sa timog na lungsod, ang mismong angka ni Shi Lexing, ngunit lalo siyang nagduda kung bakit hindi siya ginulo o hinarap ng mga ito ngayong gabi. Nang pagkasilip ni Wang Sheng sa telescope, nakita nito ang isang taong tumatakbo, na may hawak na kayamanan, habang hinahabol siya ng taga-Shi family. Huminto sandali ang lalaki at palihim na inihagis ang kayamanan patungo sa kanyang kasamang nagtatago sa malapit. Dahil abala sa paghabol, hindi ito napansin ng mga disipulo, kaya naman tuloy-tuloy lamang sila sa paghabol sa lalaki, walang kaalam-alam na nailipat na pala ang kayamanan sa iba. Namangha si Wang Sheng sa kanyang nasaksihan, napagtanto niyang tunay ngang kahanga-hanga ang koordinasyon at koneksyon ng dalawa, na tila matagal na nilang pinaghandaan ang plano. Dahil dito, lalo siyang naging interesado sa kahon na kanilang hawak, iniisip kung ano kaya ang laman nito at kung bakit handa silang isugal ang lahat para rito. Kasabay nito, lumabas ang lalaki mula sa kanyang pinagtataguan at mabilis na tumakbo palayo. Kasunod nun, bigla niyang inihagis ang kahon patungo sa ilog upang hindi ito maagaw ng iba. Nang makaalis ang lalaki, napansin naman ito ng ating bida kaya dali-dali itong tumakbo habang may pagkakataon pa niya ito na makuha. Agad na sumisid si Wang Sheng sa ilog at mabilis na hinanap ang kahon sa ilalim ng tubig. Hindi nagtagal ay namataan niya ito habang unti-unting tinatangay ng agos. Nang makita niya ang kahon, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Dali-dali niya itong kinuha at itinago sa kanyang storage ring.
Pag-ahon ng ating bida mula sa ilog, napansin niyang nagkakagulo pa rin ang mga tao sa pampang. Napagtanto naman ng ating bida na hindi na siya maaaring magpakabait pa ngayong gabi. Pagkauwi ni Wang Sheng, agad niyang inilabas ang kahon mula sa kanyang storage ring at sinimulang suriin ito ng mabuti. Napansin niya na mahigpit ang pagkakagawa nito at may 4 na maliliit na butas sa itaas na tila doon dapat ipinapasok ang susi, wala rin itong kahit anong siwang, bukod sa matibay ay tila hindi rin ito tinatabla ng tubig. Ngunit sa paningin ni Wang Sheng, hindi ito kasing komplikado ng isang precision safe. Kaya kumuha siya ng manipis na kasangkapan at maingat na sinimulang galawin ang mekanismo ng kandado, na parabang dati itong magnanakaw. Makalipas ang ilang sandali ng pag-iingat at pagtuon, tuluyan ding bumukas ang kahon. Laking gulat niya nang makita ang laman nito sa loob. Natuwa ito ng sobra dahil isang araw itong mapa ng kayamanan. Sa unang tingin, inakala ni Wang Sheng na isa itong pambihirang teknik o natatanging cultivation method, ngunit nang suriin niya itong mabuti, napagtanto niyang isa lamang pala itong mapa. Bahagya siyang nadismaya dahil mataas ang kanyang inaasahan. Gayunpaman, napansin niyang tila may kakaibang marka ang mapa, kaya naisip niyang maaaring mahalaga pa rin ito balang araw. Kaya inilabas niya ang kanyang kagamitan at maingat na kinopya ang buong nilalaman ng mapa, upang masiguro na kahit mawala man ang orihinal, may kopya siyang magagamit sa hinaharap. Kaya ibabalik na lamang ng ating bida ang mapa kung saan niya ito na nakuha, dahil may kopya na ito, at hindi na niya ito kailangan. Kinabukasan, sa klinik ng ating bida, hindi natuloy ang mga hangal sa kanilang plano kagabi. Kaya pumunta na ang grupo ni Shi Lixing sa klinik ni Wang Sheng. Inutusan niya ang kanyang 2 unggoy na kasama, na sirain na raw nila ang lahat ng laman ng klinik ng ating bida. Kaagad naman silang kumilos at isa-isa nilang sinira ang mga halamang gamot, habang inaapakan nila ito at hinahagis pa. Tumawa lamang si Wang Sheng at saka nagtanong sa mga unggoy kung may napansin ba silang kulang. Lalong nainis si Shi Lixing sa kanyang asal at agad siyang minura habang naghahanda itong sumugod. Ngunit nanatiling kalmado si Wang Sheng, nang umatake si Shi Lixing, walang kahirap-hirap niya itong sinalo. Nanlaki ang mga mata ng isang kumag sa kanyang nakita. Hindi niya akalain kayang pigilan ng ganoon kadali ang lakas ni Shi Lixing, lalo na't nasa ikalawang antas na ito ng cultivation, para sa kanya, malinaw na hindi basta-basta ang taong nasa harapan nila. Dahil sa nangyari, agad na nag-isip ng paraan ang kanilang kasama habang may pagkakataon pa. Lumapit ito at magalang na humingi ng paumanhin sa ating bida, ipinaliwanag niya na kagabi raw ay nawala ang mahalagang pamana ng kanilang pamilya, ang tinatawag na 4 Faces Exquisite Seal Box, at dahil doon ay naging pabigla-bigla ang kanilang batang amo kaya ito agad umatake. Bahagyang ngumiti si Wang Sheng at tila nagkunwaring walang alam, nagtanong pa siya kung ano ba ang itsura ng kahon at nag-alok na tutulungan silang hanapin ito. Sinabi pa ng lalaki, habang nahihirapan na ito sa pagpigil kay Shi Lixing, na ang 4-Face Exquisite Seal Box ang pundasyon ng pamilyang Shi sa Linchuan City, kinakailangan daw ang mga susi mula sa 4 na direksyon, timog silangan at hilagang kanluran, upang ito'y mabuksan ng maayos. Binalaan din niya na kapag pinilit itong buksan, may nakatagong likido sa loob na kayang tunawin o sirain ang anumang laman nito. Nang marinig yun, nagkunwaring nabigla si Wang Sheng, sinabi pa niyang mabuti na lamang at walang nangyaring masama, at inamin na naging pabigla-bigla siya. Galit na tinaboy ng unggoy ang kanyang kasama, habang sinisigawan niya ang ating bida dahil sa pagkakatalo ni Lao Su. Hindi niya matanggap ang kahihiyan, kaya agad niyang sinunggaban si Wang Sheng at nagbanta na papatayin ito. Pinagbantaan pa niya ito na lumuhad at magmakaawa kung nais pa niyang mabuhay. Lumuhad naman si Wang Sheng, kaya laking tuwa ni Shi Lixing sa kanyang ginawa. Ngunit sa kabila nito, agad siyang sinalubong ng isang malutong na suntok mula sa ating bida, dahil sa lakas ng tama, malakas siyang tumalsik at bumagsak sa ibabaw ng mesa, sa tindi ng pagkakabagsak, bumula pa ang bibig nito. Nagulat ang mga bata ni Shi Lixing, kaya napasigaw sila sa boss nilang unggoy, sumigaw sila na wag nga raw nilang hahayaan ang ating bida na makatakas. Nilabas ni Wang Sheng ang isang supot ng paminta, nang malapit na ang mga ito, binaksak niya ito sa sahig, na parabang smoking bomb. Nagtaka naman ang mga hangal, kung anong araw klaseng pamamaraan ito. Pagkatapos nun, nakalabas na ang ating bida upang makatakas.
Nagngingit-ngit sa galit ang mga miyembro ng Shi family matapos mapatay ang isa sa kanilang mga disipulo sa harap ng maraming tao. Para sa kanila, isa itong matinding kahihiyan at tuwirang paglapastangan sa kanilang pangalan. Sumigaw sila na huwag hayaang makatakas ang bida at iginiit na dapat itong magbayad ng buhay kapalit ng nagawa nito. Mabilis na nakatakas si Wang Sheng at nakarating sa may ilog. Doon, saglit siyang tumigil at nag-isip. Naalala niyang naibalik na niya noon ang kahon sa ilalim ng ilog, ngunit ngayon, dahil napakaraming miyembro ng Shi family ang nagkalat sa paligid, mahihirapan siyang galawin ito nang hindi napapansin, kaya nakaisip siya ng plano. Sa halip na siya mismo ang kumilos, balak niyang hayaang magbanggaan ang dalawang panig, nais niyang samantalahin ang kaguluhan, parang kwento ng tagak at kabibe na nag-aaway habang may ibang nakikinabang. Kapag naglaban ang Shi family at ang mga taong nakaitim na kilala sa pagnanakaw, magkakaroon siya ng pagkakataong makuha o maprotektahan ang kahon nang hindi nadadamay. Pagdating ng mga kalaban sa ilalim ng bangin ng tubig, bigla nilang napansin na wala na ang bida, parang bula itong naglaho sa kanilang paningin. Agad silang nataranta at sumigaw na nawala na ang hinahabol nila, inutusan ng kanilang pinuno ang lahat na maghanap ng mabuti, huwag palampasin ang kahit anong sulok sa paligid, pati nasa ilalim ng tubig. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may isang lalaki ang biglang nakapansin ng kakaiba sa paligid. Tumingala siya at nakita niyang tila umuulan ng napakaraming palaso mula sa himpapawid, diretso papunta sa kanilang lokasyon. Kaya agad itong nagbabala sa kanyang mga kasamahan at sinigawang mag-ingat ang lahat. Subalit huli na ang lahat, sa kabila ng babala, isa-isa pa ring tinamaan ng mga palaso ang mga miyembro ng Shi family. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may sumulpot mula sa ilog na may hawak na isang kahon. Doon napagtanto ng isa sa mga miyembro ng Shi family na ang hinahanap nilang kayamanan, ang tinatawag na four-face exquisite printing box, ay nakatago pala sa ilalim ng tubig. Agad silang sumigaw at nag-utos na bawiin ang kahon. Sa isang iglap, nagtalunan ang ilang tauhan sa ilog upang habulin ang taong may dala nito. Dito na lumabas ang isang grupo ng kalaban na nagbabalak kunin ang kahon. Kasabay nun, sumigaw ang kanilang pinuno na huwag hayaang makatakas ang mga ito, kaya tuluyang sumabak sa tubig ang mga miyembro ng Shi family, determinadong maagaw muli ang kahon at hindi hayaang may ibang makinabang dito. Tahimik na nagmamasid ang ating bida mula sa isang puno, nakahiga siya sa sanga, tila kampante, habang sinusuri ang nangyayari sa ibaba. Sa isip niya, kahit malakas ang lalaking nakaitim, mahihirapan nitong labanan ang napakaraming kalaban ng sabay-sabay. Sa dami ng humahabol, malinaw na hindi madaling mananalo ang isang tao laban sa grupo. Gayunpaman, may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan, hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa mga taong nakaitim, nagtataka siya kung sino ang nasa likod ng biglaang pag-atake at kung ano ang tunay na pakay ng mga ito. Mula sa ibaba, biglang sumugod ang pinuno ng Shi family, balot ng nakakasilaw na berdeng enerhiya, at malakas na inutusan ang lalaki na ibaba ang kahon. Ngunit imbes na sumunod, ngumisi ang lalaki at tumawa ng malakas, dahil hindi niya makukuha ang kahon, mas mabuti pang wasakin na lamang niya ito ng tuluyan. Kaagad niyang inilabas ang isang matalim na sandata at walang pag-aatubiling sinaksak ang kahon. Sa sandaling yun, inatake siya ng pinuno ng kanyang berdeng bola, dahilan upang masaktan ito at nabitawan nito ang kanyang sandata. Galit na galit ang pinuno ng Shi family at mariing pinagsabihan ng lalaki dahil sa kanyang katapangan at kapangahasan. Galit na sumigaw ang lalaki at iginiit na matagal na niyang tiniis ang lahat para lamang sa kaong yun, handa siyang mamatay kasama nito at sisiguraduhin niyang mawawasak niya ito. Sa kabilang panig, buong lakas namang inatake ng pinuno ng Shi family ang lalaki gamit ang nagliliyab na berdeng enerhiya, sumigaw pa siya na kukunin niya ang buhay nito bilang kabayaran. Ginamit naman ito na pagkakataon ng lalaki, upang gamitin ito sa pagpigil ng atake ng pinuno ng Shi family. Dahil dito, nabiyak at nagkaroon ng mga bitak ang kahon dahil sa lakas ng puwersa. Natawa ng malakas ang lalaki at ipinagyabang na isang malaking kalokohan ang nangyari. Ayon sa kanya, ang pundasyon ng sangay ng Shi family ay nasira mismo ng kanilang sariling patriarka, kahit isang kahon ay hindi nila napangalagaan, kaya imposible raw na palampasin pa siya ng kanyang pamilya. Ibinunyag din niya na ang kanilang nakatakas na kasama ang siyang nakakuha ng tunay na laman ng kahon. Ang tinatawag na four-face exquisite seal box ay isa lamang palayaw. Sa totoo lang, balak lamang sana nila itong gawing biro at pain,
ngunit nadiskubre ito ng Shi family kaya nauwi sa ganitong kaguluhan. Pagkasabi niya nito, isa-isa nilang ginamit ang lason sa kanilang bibig upang patayin mismo ang kanilang mga sarili. Napamura ang ating bida habang nakatingin sa grupo ng mga taong nakaitim, para sa kanya, malinaw na papunta ang mga ito sa tiyak na kamatayan, naiinis siya dahil tila may pumipigil sa kanya na bumalik at makialam, gayong gusto niyang kumilos at sumali sa nangyayari. Pagkatapos nun, inutusan ng pinuno ng Shi family ang kanyang mga tauhan na agad mag-ulat sa pamilya, suriin ang kahon, bilangin ang mga bangkay, at alamin kung sino ang taong sangkot sa kaguluhan. Pinag-isipan niya kung sino ang may pakana ng lahat ng ito at kung ang Song family o ang Dai family ang may responsibilidad. Ipinaalam ng kanyang isang tauhan na ang lalaking maikli ang buhok ay si Wang Sheng, na pinagsamang hinahabol noon ng Song at Dai family. Dahil dito, iniutos ng pinuno na gamitin ang pinakamahusay na mga tauhan ng pamilya upang tugisin at alamin ang kinaroroonan ng lalaki. Sa kabilang banda, sa loob ng Dai family, pinag-uusapan nila ang tungkol kay Wang Sheng, ayon sa kanila. Kahit nakapagsanib lamang ito ng isang hindi gaanong makapangyarihang Yuan Han, nagawa pa rin itong makakuha ng isang mapanganib na sundalo na nasa libu-libong milya ang layo, at ngayon ay nasa kanya na ang treasure map. May nagsabi na isa lamang siyang piyesa sa mas malaking laro, ngunit mariing tinutulan ito ng isa pa at iginiit na marami ng tauhan ng kanilang pamilya ang namatay dahil sa kanya. Sa huli, napagdesisyonan nilang ipakalat ang balita tungkol kay Wang Sheng upang malaman ng lahat ang nangyari. Naniniwala sila na kapag kumalat ang impormasyon, marami ang magkakaroon ng interes sa kanya at lalo pang gugulo ang sitwasyon. Bumalik tayo sa ating bida na patuloy na naglalakad sa kagubatan habang iniisip ang lumalalang sitwasyon. Dahil sa nangyari, hindi lamang ang Shi family at Dai family ang kanyang nagalit, kundi pati na rin ang Wuyu City at maging ang Linglong Pavilion. Napabuntong hininga din si Wang Sheng dahil alam niyang ipinagmamalaki ng Linglong Pavilion na walang sino man ang makakapagbukas ng four-face Linglong Seal Box, ngunit ngayon ay nasira ito, kaya tiyak na hindi siya palalampasin ng mga ito. Bukod pa roon, matapos ang labanan, naging mas maingat ang bawat pamilya at nagpadala pa ng isang mamamatay tao na nasa ikalimang antas ng kaharian upang tugisin siya. Kasabay nun, bigla na lamang naramdaman ng ating bida na may mga sumusunod na sa kanya. Sa huli, napagdesisyonan ng ating bida na tigilan na ang walang katapusang pagtakbo at harapin na ang lahat upang tuluyan na itong matapos. Pagkatapos nito, tumakbo ng napakabilis ang ating bida upang makagawa ito ng plano mamaya. Biglang napansin ng mga humahabol na papunta sa lambak si Wang Sheng, sa isang iglap, lalo pa nitong binilisan ang kanyang pagtakbo. Dahilan upang magulat ang mga kalaban, napansin nilang bigla nitong inilabas ang kanyang lakas. Kaya naghinala silang may binabalak ito. Habang papalapit sila, handa na sanang sumugod ang ilan, ngunit agad silang pinigilan ng kanilang kasama at sinabihang huwag pabigla-bigla sa pag-atake, dahil baka nga raw mahulog sila sa patibong nito. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy sa pagtakbo ang ating bida hanggang sa marating niya ang lambak, ngunit ang lugar na ito ay hindi basta-basta. Sa kabila ng lambak ay matatagpuan ang Thousand of Huedi, isang kilalang lupain ng kamatayan. Ang kapaligiran dito ay napakabagsik, punong-puno ito ng mababangis na halimaw at mapanganib na nilalang, kahit ang malalaking pamilya at maging ang hukuman ay mahigpit na pinagbabawalang pumasok sa lugar na ito dahil sa tindi ng panganib. Sa loob ng daan-daang taon, libu-libong eksperto na ang nasawi rito, marami sa mga ito ay malalakas na mandirigma na umabot pa sa ikapito at ikawalong antas ng kaharian, ngunit hindi pa rin nakaligtas. Napunta ang eksena sa mga assassin. May isang lalaking nagsalita at nagbigay ng utos, ayon sa kanya, dalhin nila si Wang Sheng pababa sa lambak dahil tiyak na doon ito papasok sa Huedi. Sumang-ayon naman ang iba at agad na nagpasya na itulak ang ating bida patungo sa lambak, naniniwala silang kapag napilitan itong pumasok sa mapanganib na lupain ng Huedi, wala na itong magiging ligtas na takas at tuluyan na nilang maisa sa katuparan ang kanilang balak laban dito. Ngunit sa kabila nito, nakapaghanda na si Wang Sheng ng mga patibong, at nakasuot na ito ng kanyang gas mask. Habang naglalakad ang mga grupo ng mga assassin, nakapunta na sila sa lambak ng Thousand of Huedi. At doon unti-unti nang lumalabas ang mga usok dito. Naramdaman agad ito ng mga assassin at napahinto sila. Nagulat ang mga ito nang maamoy ang kakaibang singaw sa hangin, agad nilang tinakpan ang kanilang mga ilong at bibig nang mapagtanto na lason ang kumakalat na miasma,
nagbabala ang isa sa kanila na pigilan ang paghinga at huwag malanghap ang nakal-alasong usok. Pagkatapos nito, napansin nilang umaakyat ang ating bida sa mga sanga. Kaya sumigaw ang isa sa kanila nang makita si Wang Sheng at agad silang nag-utos na habulin siya. Tumakbo naman ang ating bida hanggang sa makapasok siya sa mas makitid na bahagi ng lambak. Kasabay nun, bigla niya na lamang inihagis ang isang bagay, patungo sa mga asasin. Dahil dito, bigla na lamang nagkaroon dito ng apoy, habang nagtataka pa ang kumag sa kanyang nakita. Sa isang iglap, bigla na lang nagkaroon dito ng napakalakas na pagsabog. Tinangay ang ilan sa mga ito, habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw sa buong gubat. Dahil dito, napaluhod sa takot ang lalaki, dahil nanganganib na ang kanilang buhay. Sa kabilang banda, nakangising tumakbo si Wang Sheng at hinamon pa ang mga ito, kung gusto raw siyang hulihin, kailangan muna nilang mahuli ang taong kaya nilang hulihin.